Pagbaba niya'y tuwang-tuwa na sinalubong ni Frederick ang apo, at agad kinarga. Danielle's parents are over 60 years old now, tulad din ng parents ni Zane. She wonders what will happen if Julio will know Jay-Z's existence. Alam ni Selena na mahalaga, sa mga katulad nitong negosyante, ang panganay na lalaki sa pamilya. Namiss namin agad ang aming apo, kung maaari sana'y sama-sama din kayo sa biyahe namin sa Pilipinas. Wika ni Frederick na panay ang halik sa pisngi ni Jay-Z. Mabuti at nandito ka na, Selena. Pinag-uusapan namin ang nalalapit na anibersaryo ng Roscoe. Siguro ay nabanggit na sa iyo ni Daniel, ang bali-balitang pagsasanib ng Albano at Dylan. Wika ni Maria na kinuha ang apo sa asawa, at kinandong sa sofa. Tumango si Selena ngunit hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ng kapatid, at nakinig sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Alam niyang sa kanya nakaantabay ang lahat dahil may kinalaman kay Zane, ang pinag-uusapan ng mga ito. Matatag ang estado ng mga hotel ng mga Albano, alam kong sa airline sila nakatuon ngayon, para mabawi nilang muli ang pamamalakad nito. Wika ni Daniel. At 28, her brother is learning a lot from his father, when it comes to business. Pero sa ngayon ay si Frederick pa rin ang chairman ng Roscoe Corporation. Kapag nagkataon ay mauuwi na sa kanilang muli, ang pamamalakad ng airlines. Ang balak namin ay bigyan ka ng posisyon sa kumpanya, Selena. Tapos ka na ng business administration, at panahon na para matutunan mo ang ilang bagay sa negosyo natin. Nagulat si Selena sa proposisyong iyon ni Frederick. Wala pa siyang balak bumalik ng Pilipinas, lalo ngayong may kakaharapin siyang annulment case with Zane. Kailangan mo nang harapin ang katotohanan, Selena. Dugtong pa ni Daniel, sa nakikitang pag-aalinlangan niya. Sa ngayon ay wala silang alam na may koneksyon kami sayo, at kaya namin binili ang shares ng airlines dahil sayo. This is too much for me, Daniel. Ang gusto ko lang ay katahimikan para sa amin ng anak ko. No, Selena. Apparently, your husband is now filing for an annulment. Pahirapan mo sila. This is your chance to get even. Hindi ako papayag na ganun ka lang nila tratuhin. Dugtong pa ng kapatid. Paano si Jay-Z? Paano kung kunin nila sa akin ang anak ko? Hindi nila gagawin yon, dahil ikaw ang ina. Zane might fight for his right as a father, by then ay kunin mo naman ang nararapat para sa anak mo. May katapatan si Jay-Z sa mga ari-arian ng mga Albano. Wika pa rin ng kapatid. Hindi ko alam kung kaya ko na silang harapin ngayon. Isang buwan pa bago ang anibersaryo, Selena, paghandaan mo ang pagkikita nyo ng dati mong asawa. Nandito kaming lahat para sa inyo ni Jay-Z. Ani Frederick. Thank you sa inyong iyahat, pa, Maria. Siguro nga'y kailangan ko nang harapin, ang bahaging ito ng buhay ko. And we owe you all a lot. Kami ng anak ko. There's a croak in her voice, and a tear in her eyes na pilit niyang pinipigilang pamatak. Kung hindi sa kayamanan ng pamilyang ito, ay mararamdaman niyang tila basura, ang trato sa kanya ni Zane kapag nakaharap niya itong muli. Wala kaming ibang anak kundi kayo nila Daniel at Jack, sa huli ay sa inyong tatlo mauuwi ang kumpanya. Kaya kailangan mo ng matrain habang maaga pa. Ang shipping company natin dito sa Malaysia, ay pinamahalaan na ni Jack. Gusto kong samahan mo kami ni Daniel, sa pamamalakad sa mga kumpanya sa Pilipinas. Yes, pa. Kung ang mga taong ito'y naniniwala sa kakayahan niya'y, hindi siya dapat panghinaan ng loob. Haharapin niya si Zane ng taas noo, dahil siya ang may atraso sa kanya, hindi siya. Ang girlfriend ngayon ng asawa mo ay isang sikat na model, Selena, at katatapos lang ng announcement ng engagement nila. Hindi malayong masangkot ang pangalan mo, sa dalawang iyan bilang dating asawa ni Zane. Pagpapaalala ni Jack. Basta't hindi nila pakikialaman ang anak ko'y, walang problema, Jack. Paniniguro ni Selena. Kung ganon ay uuwi tayo ng Pilipinas sa susunod na linggo. Sa una ay ang shipping company muna ang aasikasuhin mo, hanggang sa maipakilala kita sa members of the board. Nakita ni Selena ang sigla sa mukha ni Frederick, sa pagtanggap niya sa proposisyon nito. Masaya akong uuwi kayong muli sa Pilipinas ng apo ko. Nakangiti ring wika ni Maria. Perut par ito lagi ang mag-asawa, mula nang makuha ang share sa Albano Airlines, at sila ay naiiwan lang sa Malaysia kasama si Jack.
Nang matapos ang pag-uusap nila ay umakyat si Selena muli sa kwarto, habang ang anak ay kasama ni Frederick at Maria. Dinampot niya ang magazine na nasa kama, at binuklat ang pahina kung saan naroon ang larawan ni Zane at Margot. Bukod sa konting paghapis ng mukha ng dating asawa, ay wala itong ipinagbago. The same handsome man that captured her heart long time ago. Sa tingin niya'y bata pa din ang Margot na nasa larawan. Beautiful and classy. Hindi malayong magkagusto si Zane dito, lalo at mayaman din ang pamilya ng babae. 1 week. Uuwi silang mag-ina sa Pilipinas, at haharapin ang taong tinakasan niya sa loob ng 4 na taon. Zane has moved on and so did she. Kung ano man ang sakit na nararamdaman niya ngayon, sa kaalamang gusto ng tuluyang maputol ni Zane ang ugnayan nilang dalawa ay mawawala rin. And she will be free after all of this. Pero sa ngayon ay kailangan niyang pag-aralang kontrolin ang emosyon, kapag kaharap na si Zane. Kung paano niya gagawin iyon ay hindi niya alam. Nagulat si Ezekiel ng kinabukasan, ay maaga ang kapatid na kumatok sa kwarto niya. Nang makita ang kanyang anak na si Ethan, na masarap pa ang tulog ay nanlambong ang mga mata nito. Umupo ito sa gilid ng kama, at sinukli ang buhok ng kanyang anak. My kid is almost his age. At malapit ko na siyang makita, Zek. Really? Manghang tanong niya. Paano? Nahanap na ba ng mga investigador? Ipinatigil ko na kanina, ang paghahanap ng mga investigador. They're useless. Nasa paligid ko lang pala ang Jack na iyon, pero hindi ko alam. What do you mean? It was a coincidence that Margot knew who Jack Connor was. He was one of the stockholders of Roscoe Corporation, Zek. Nang isa-isahin ko ang mga pangalan ng mga shareholders, ay nakita ko ang pangalan niya. Bakit hindi siya active sa mga meetings ng kumpanya, kung ganoon? Iyan din ang gusto kong malaman. At kung paanong nagkataon na sa Roscoe si Selena, konektado at ang nagsalbo sa airlines natin 2 years ago. Si Daniel at Frederick lang ang lagi nating nakakaharap. So what now? Nakaanunsyo sa media ang engagement nyo ni Margot, at ang abogado natin ngayon, ay hinahanap na si Selena para sa annulment nyo. I will never pursue that annulment papers, Zek. Pumayag lang ako na i-file iyon, para lumabas sa lungga niya si Selena, kung saan man siya nagtatago. It's been 4 years, Zane. All those times ay si Jack ang kasama niya. What if they got a child? Kaya mo bang tanggaping muli si Selena? Hindi ito sumagot ngunit alam niyang nahihirapan ang kalooban nito. Bahagya itong tumango bago sumagot. Tatanggapin ko kung ano man ang naging consequence ng ginawa ko. Bumalik lang siya, Zek. Tumayo ito ngunit iniwas ang tingin sa kanya. Sa susunod na buwan, na ang ika-40 taong anibersaryo ng Roscoe Corporation. Alam kong malaking pagtitipon iyon, dahil kasama ang iba pang kumpanyang hawak nila. Kung hindi man nila kasama si Selena, ay tiyak naroon si Jack. At hindi ko palalagpasin ang pagkakataong iyon, para mabawi ang asawa ko. Good luck, Zane. At sana'y matapos na ang paghihirap mo, sa napakatagal na panahon. Wika niya bago tuluyang lumabas ng silid ang kapatid. Nakatingin siya sa anak, habang nagbibihis para pumasok sa opisina. Mula nang magsunod-sunod na gamutan ni Hailey, sa pakikipaglaban sa kanser ay nasa probinsya ang anak, sa poder ng ina ni Hailey sa Ilocos Norte. Nang tuluyan itong iginupo ng sakit ay kinuha niya ang anak sa probinsya. How he wished na makita na rin ng kapatid, ang mag-ina para makasamang muli. Narinig niya ang malakas na tunog na makina ng sasakyan, pagbaba niya ng mansyon. Zane's temper was out of control most of the time, mula nang mawala sa buhay si Selena. Sa opisina sa Albano Tower, ay binuno ni Zane ang pagsasaliksik sa mga tao sa likod ng Roscoe Corporation. He knew Frederick Roscoe was the founder of Roscoe Corp, na may-ari ng shipping lines mostly in Asian countries. Mayaman ang pamilya nito sa Singapore at Malaysia, pero sa Pilipinas ay ang Roscoe Shipping lang hawak nito, bago nabili ang airline company ng pamilya. Iisa lang ang anak ng mga ito na si Daniel Roscoe. At kahit anong saliksik niya sa internet, sa mga larawang naroon ay wala si Selena. Not even Jack. Nagulat siya ng 4:00 ng hapon, ay nasa opisina niya si Margot. She was wearing tight jeans at tank top na kitang-kita ang kurba ng katawan. Nakatali ang buhok na may konting nakalugay, na tumatabing sa mukha nito.
Her makeup is lighter compare last night. Don't stare at me like that, Zane. Hindi ako nagpunta dito para sa mapanuri mong mata. Umupo ito sa receiving chair ng opisina niya, at pinag-cross ang mga braso. So why are you here, Unanos? I hope it's good news. Inilapag ni Zane ang mga papeles na hawak sa mesa, ngunit nasa kamay pa rin ang ballpen. Sumandal siya sa executive chair, habang nakatitig pa rin sa dalaga. Yes, Zane, I have some good news. May kumabog sa dibdib ni Zane, sa sinabi nito dahil alam niyang may kinalaman ito, sa Roscoe o kay Selena mismo. Nakausap ko ang event organizer, na nagpe-prepare para sa anniversary ng Roscoe, the whole family is coming from Malaysia. Just this morning ay nabago ang program ng event. You won't believe it, Zane, so hold your breath. I was holding it the moment you entered my office, Marg. Alam mong kahit maliit na detalye lang, na makakatulong sa paghahanap kay Selena ay tatanggapin ko. So stop the suspense and spill it now. Kasabay ng ika-40th anniversary ng Roscoe, ay ang pagpapakilala at pag-welcome sa isa pang anak, ng mag-asawang Roscoe. Their daughter and her son. My son. Agad kumislap ang namumuong luha sa mga mata, at hindi nakaligtas kay Margo iyon. Tumangala si Zane para pigilan iyong pumatak, imahe ni Selena ang nasa balintataw niya. Didn't you know that Selena's parents are Frederick and Maria? Umiling si Zane at sa nanlalabong paningin, ay ikinwento niya kung paano napunta sa buhay niya si Selena. I'm not sure kung paano napunta sa mga Roscoe, si Selena at kung tunay siyang anak ng mga ito. I did some research sa mga kakilala ko sa industriya. Jack is not related to Frederick. Kung paanong siya ang kasama ng asawa mo nang umalis ng bansa, ay hindi pa natin alam. But you told me that Jack has a small share in Roscoe Corporation. At nakumpirma ko din iyan kaninang umaga, Marg. Yan din ang gusto kong malaman, Zane. Sunay mapagtatagni-tagni mo rin ang mga bagay na iyan. I still have one good news. Hindi ka nauubusan ng balita, Marg. To think na kagabi lang tayo nagkausap. Had I known you are liar, hindi na ako nag-aksaya ng pera sa mga investigador, na wala namang ginawa kundi tumanggap ng sahod buwan-buwan. I'm bored, Zane, bukod pa sa naiintriga ako sa asawa mo. She was so beautiful at your wedding, no wonder kahit kapatid mo'y pinagselosan mo pa. I love her to distraction. Walang makakapalit sa kanya sa puso ko, kahit palibong taon ang lumipas. I wish I had that one man who'll do the same. One of these ay gusto kong makilala ang iyaking nasa puso mo. Oh no, back off, Zane, leave him alone. Pagkatapos ng lahat ng ito ay pupunta ako ng Europe, at doon maninirahan. I hated Dad's manipulation. We all do. But fight for it as long as it's worth it. Hindi mo ba gustong marinig ang isa ko pang sasabihin? I'm all ears, alam mong hindi ka makakalabas ng silid na ito. Nang hindi mo nasasabing lahat ng nalalaman mo. May kondisyon ang pangalawa kong sasabihin, Zane. A little smile showed on her face, like a teenager who needs additional allowance from his brother. You're tricky. Don't tell me it's car again. Sa loob lang ng 3 buwan, ay 3 kotse na ang inangkat mo, what will you do with them? Do you know it's dangerous to drive those cars? Naglipa na ang mga carnapper ngayon, at sa ganda mong iyan, tiyak na hindi lang sasakyan mo ang pupuntiryahin nila. I know a lot of martial arts, Zane, kaya ko ang sarili ko. No kiddo. She rolled her eyes when he called her that, na tila gusto nitong magprotesta. Hindi mo kabisado ang mga likaw ng bituka ng mga iyon. Armado at grupo sila, how do you fight them all? So tell me, what do you want? Ayaw nang pumayag ni Dad na bayaran ang tax, ng huling binili ko. It's BMW. Kalahating milyon ang tax na sinasabi mo, no wonder your father wants you to get married. Last na Zane, pagkatapos nito ay haharapin ko ang sarili kong problema kay Dad. Sure, sa linggong ito ay mari-release ang kotse mo. So spill the beans, honey. Naghihintay ang mga ka-meeting ko sa Shangri-La. Next week ay magkakaroon ng closed-door meeting, ang Roscoe Shipping kasamang ilang members of the board. Guess what kung sino ang bagong VP for Operations ng kumpanya? Selena. He guessed. It was almost a whisper and Margo nodded.
Muling umahan ang kaba sa dibdib ni Zane. I don't think I can sleep tonight, at sa mga susunod pang gabi Marg. I will wait for my BMW at my doorstep Monday morning Zane, have a good day. Isang matamis na ngiti ang iniwan nito, bago lumabas ng silid. Si Zane naman ay naiwang nakatanaw sa kawalan. We will meet again my wife. Saad niya sa sarili. Maagang lumapag ang eroplano sa NAIA. Nasakay ang pamilya Roscoe, kasama si Selena at Jay-Z. Tuwang-tuwa ang anak na first time makasakay ng eroplano, at nakalingon pa rin sa runway habang karga ni Jack. Habang nasa daan pa uwi ng Green Hills, kung saan nakatira ang mga Roscoe ay nililungon ni Selena ang paligid. Ganoon pa rin ang Maynila, at wala gaanong pinagbago, kundi ang mangilan-ngilang building na bagong ayos. Hanggang sa marating nila ang mansyon, ay hindi siya gaanong nagsasalita. May problema ka ba Selena? Nag-aalalang tanong ni Daniel, nang ibinababo na nila ang mga bagahe. Her brother was overprotective of her, napansin ni Selena na iyon, mula nang magpunta sila ng Malaysia. Sinisi nito ang sarili nang lumaki silang magkahiwalay, at sagana ito sa buhay samantalang siya ay naghirap, sa piling ng mag-asawang John at Celine. Wala Dan, just a nostalgic feeling. 4 na taon din hindi ko nilinggan ang bansang ito. It feels like home. But it's not, because home is where your heart is. Mahal mo pa ba ang asawa mo? She didn't answer. Ang mga matay itinoon sa mga halamang bulaklak, na nasa hardin na tila kumakawi sa kanya dahil sa may kalakasang hangin. I guess the answer is yes. Wika ng kapatid. Hindi madali ang lumi mo, lalo na't may anak kami. Pero sa tingin ko'y hindi na mahalaga ngayon, kung mahal ko pa o hindi na. Kinuha ni Selena ang huling bagahe, sa compartment saka ibinaba at binuhat naman iyon ni Daniel at inabot sa katulong. Nang pumasok sila sa nakalang silid para sa kanilang mag-ina, ay tuwang-tuwa si Jay-Z. Jack prepared the room for them, filled with toys and learning materials for her son. Lagi nyo kaming ini-spoil ni Jack. Nasasanay na ang anak ko sa luho. Kunwari ay pag-alit niyang sabi. Ngumiti naman ito at kinarga si Jay-Z. I love you Selena, kayo ni Jay-Z. Binigyan nyo ng kulay ang buhay naming iyahat. Alam mo kung gaano ko rin gustong magkaroon ng anak. Kaya pagbigyan mo na kami sa pagpapalayaw sa anak mo. Malapit nang magselos si Daniel, sa oras na ibinibigay mo sa amin. We have an special arrangement Selena, you know how I loved your brother. Bagamat minsan ay naiisip kong magkaroon ng normal na pamilya. Jack. Kung hindi lang naging komplikado ang mga bagay-bagay, ay papaburn ko ang annulment nyo ng asawa mo, at kukunin ko kayong mag-ina sa kanya. Bago pa si Selena makasagot, ay tinapik siya nito sa pisngi at tipid ng umiti, bago lumabas ng pinto ng silid. Minsan ay nahihiwagaan siya sa relasyon ni Jack at ng kapatid. May sariling bahay si Jack sa Malaysia, gayon din dito sa Pilipinas. They never shared the room. Minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, sa mga pagkakataong wala ang kapatid. Hindi niya iyon binibigyan ng kulay, bagamat hindi rin matatawaran ang pag-aalaga nito sa kanilang mag-ina. He even insisted na Daddy Jack ang itawag ni Jay-Z dito, na hindi naman niya tinutulan. When she met Jack for the first time, 4 years ago ay ito na ang naging karamay niya sa panahong umiiyak siya sa panloloko ni Zane. She knew Dan and Jack were lovers, but they were also best friends. Parehong magagandang lalaki, at hindi mo iisipin na may ugnayan ang dalawa. They never displayed public affection. Hindi man siya pabor sa relasyon ng dalawa, sino siya para humusga. Bagamat hinihiling pa rin niyang magkaroon ng normal na pamilya ang kapatid at si Jack. Inayos niya ang mga gamit nilang mag-ina, sa cabinet, habang ang anak ay libang na libang pa rin, sa mga larwang naroon. Tila ito nagkaroon ng mini playroom, dahil nasakop nito ang kalahati ng kwarto. Nakahiwalay na rin ang kama nito sa kama niya. Narinig niya ang papaalis na sasakyan, at alam niyang si Jack iyon. Ilang sandali naman ang lumipas, ay may kumatok sa pinto ng silid nila ng anak. May I come in? Nakangiting wika ng kapatid, na nakasilip sa nakaawang na pinto. Of course you may. Ipininid ni Selena ang pinto ng cabinet, at sumandal doon. Si Daniel ay iginala ang mata sa kabuuan ng silid. Alam mo bang si Jack ang personal na nag-asikaso nito?
Thank you, Dan. Hindi ako mapapagod, magpasalamat sa inyo ng pamilya mo at kay Jack. Anong sinasabi mo? Nasuklian nyo na iyon ni Jay-Z, dahil araw-araw nyo kaming pinapasaya. Lalo na ang papa, nakulang na lang sa kwarto nila patulugin ang anak mo. Ready ka na ba para bukas? Yes, kahit doon man lang ay makatulong ako kay papa. Pagkatapos ng meeting sa Roscoe Shipping, bukas ay tiyak. Kung mababalitaan na ng mga Albano ang tungkol sa'yo. Abogado ang tiyak na una kong haharapin, Dan. Mamadaliin ng mga iyon ang annulment namin, para maipakasal na si Zane sa babaeng iyon. Then I will be free. You're not happy. I can see it in your eyes. Hindi ni Selena itinago ang damdamin sa kapatid, but she tried to hold her tears from falling. I'll get by, Dan. Nandyan kayo palagi para sa amin ni Jay-Z. If it's any consolation, he has you and Jack as his father, and I couldn't ask for more. Huminga ng malalim ang kapatid bago nagsalita. Did you know that Jack and I had fight months ago? Napakunot-noo si Selena at umiling. At nagulat siya sa sumunod nitong sinabi. He fell in love you, Selena. Are you sure? Wala akong alam, Dan. And I don't have. I know. It's not your fault, at hindi ako galit. Matatanda na. Tayo para mag-away-away pa. You've been together for years. Yes. 10 years as best friends. Kaya mas pinili ko ang pagkakaibigan namin, over my heartbreak. Napapansin ko na ang pagiging malapit niya sa'yo, at kay Jay-Z at hindi ko siya masisisi. I know how he dreamt of having a complete family. Are you saying na wala na kayo? Naawa si Selena sa kapatid, sa kinasapitan ng relasyon nila ni Jack, lalo't isa siya sa mga dahilan. Matagal na, Selena. Jack is a straight guy, we never did any sexual act. Hindi rin niya sinasabing mahal niya ako, bilang isang karelasyon. Maybe it was just a mutual understanding na kami, or so I thought. Hindi ko pa natatanong sa'yo o kay Jack, kung paano kayo nagkakilala. Nasaan ang pamilya niya? Katulad mo ay sa bahay ampunan lang din siya lumaki. May umampon sa kanya pero, lagi lang siyang sinasaktan ng ama-amahan, hanggang sa naglayas siya at namuhay sa lansangan. Minsan ay napabarkada ako during college days, at napaaway dahil sa fraternity. I almost died nang iwanan ako ng mga kafrat ko, sa gitna ng kalsada na duguan at halos walang buhay. We had encountered another frat group that time, at ako ang pinuruhan. Sa sobrang sakit ng natanggap kong bagbog sa katawan, my kidney failed at kailangan akong operahan. Jack was there all the time. He brought me to the hospital and called Mama right away, using my phone. Nang kailangan ng kidney donor, ay hindi rin siya nagdalawang isip na i-donate ang sariling kidney. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng iyan, Dan. Jack has a pure heart, Selena. We were totally strangers, pero handa siyang tumulong. I remembered the first time I saw him, he was a lanky boy, may grasses sa katawan dahil sa pangangalakal. Then Papa and Mama gave him his own condo, and sent him to school. Mula noon ay nilayuan ko na ang mga barkada ko, na nagpahamak lang sa akin. Then we became friends, best of friends actually. Then how did you become lovers? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Nang manligaw siya sa isa niyang kaklase nung college, ay nalungkot ako at lumayo ako sa kanya. I lost my best friend because of that girl. Pero nang lumayo ako ay iniwan niya ang babae, para samahan ako lagi. That started it. I thought it was because he felt something for me. I didn't ask. But later I realized baka dahil may utang na loob siya, kaya hindi niya magawang tumanggi. He saved your life, tama lang nasuklian iyon. Pero sa tingin niya, ay sobra-sobra ang ibinigay namin. He owned a share in Roscoe Corporation. Binigay ni Papa ang 15% sa kanya, he can live comfortably for the rest of his life. Plus, he is managing our shipping lines in Malaysia. I still wish you both a happiness, Dan. Kung kaya nyo pang ayusin ay ayusin nyo. I don't want to lose you both. We will not, Selena. Ikaw lang ang kaysa-isa kong kapatid. Kung magkahiwalay kayo ng tuluyan ng asawa mo, ay gusto kong si Jack ang tumayong ama ni Jay-Z. No, wala akong pagtingin kay Jack. And I will never hurt you. Sapat na sa akin kung ano ang meron tayo ngayon.
She looked at her brother and saw nothing but contentment. Marahil ay nagkaunawaan na sila ni Jack, at tinanggap ng kapatid ang paghihiwalay ng walang sama ng loob. Pero kahit ipilit pa ni Daniel ay hindi niya tatanggapin si Jack, para pumalit sa puso niya. She only has one heart, at ibinigay niya na iyon kay Zane. Maanal man ang kasal ay hindi niya na iyon mababawi pa. At dito na po nagtatapos, ang 8 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.